Nanaginip si Light kung saan nakita niya ang kanyang kinalakihang bayan, pati na rin ang kanilang bahay kung saan naroroon ang kanyang pamilya. Pagkagising niya, napatanong siya sa sarili kung bakit niya napanaginipan iyon at kung isa ba itong babala para sa kanya. Matapos nilang makarating sa isla, ipinakita sa kanila ang isang cottage sa lodging district at doon muna sila pansamantalang titira. Nais sana ni Light na agad puntahan ang dungeon pero napagtanto niyang magiging delikado iyon kung wala siyang sapat na impormasyon. Kaya nagdesisyon siyang maging maingat at dumaan sa opisyal na ruta. Pinuntahan niya sina Gold at Nemumo at tinanong kung handa na ba sila. Nang sabihin ng dalawa na handa na sila, masayang sinabi ni Light na umalis na sila. Dahil may discrimination pa rin laban sa humans, ang ibinigay sa kanilang cottage ay mukhang luma at medyo madumi. Gayunpaman, sinabi ni Light na maganda pa rin ang view ng isla at pakiramdam niya ay parang nagbabakasyon sila. Sa kabila ng magandang tanawin, hindi pala ito para sa mga turista. Ginawa ang lugar upang ma-preserve ang physical at mental health ng mga researchers. Nabalitaan din ni Light na patuloy na umuunlad ang research at ang mga elite ay nakakakuha ng high-class treatment mula sa gobyerno. Ayon naman kay Gold, ang mga bagong teknolohiya ay nanggagaling sa Principality of the Nine, sa Dwarven Kingdom, at sa Dark Elf Islands. Samantala, nagpakilala si Yudo bilang leader ng Blade of the Isle sa iba't ibang races at inanyayahan ng mga ito na sumali sa quest. Ipinaliwanag din niya ang mahahalagang impormasyon tungkol sa dungeon. Kahit may ilang annoying restrictions, sinigurado niyang mababayaran sila ng tama. Pagkatapos ay tinanong niya kung may katanungan pa ba sila. Nang may magtatanong na sana, napansin nila ang party ng humans, sila Light. Agad nagalit ang ilan at sinabi kay Yudo na magpa-file sila ng reklamo. Sinabi naman ni Yudo na kahit humans ang mga ito, wala siyang nakikitang problema sa kanilang abilidad. Dito na nga nakilala ang party ni Light bilang ang Black Motley at sinimulan silang pag-usapan ng iba't ibang races. Nang makontento na ang lahat, itinuro ni Yudo ang kanilang masasakyan at sinabing ang sinumang handa ng umalis ay maaari nang pumunta sa dungeon. Lumapit si Yudo kina Light at humingi ng paumanhin sa inasal ng ibang races. Nagpasalamat si Light at sinabi ni Yudo na bilang pinuno, ginawa lamang niya ang nararapat. Dagdag pa niya, wala talagang issue sa abilidad ng grupo dahil nagawa nilang malagpasan ang 5 level ng Dogest Dungeon sa loob lamang ng isang araw, isang bagay na hindi kayang gawin ng sarili niyang party. Kaya inaasahan niyang matutuklasan agad nila ang kailaliman ng dungeon. Sumagot si Light na gagawin nila ang lahat upang maabot ang kanyang expectations. Nang makita ni Yudo si Nemumo, tila nagandahan siya rito at hindi makapaniwala na isa itong human. Tinanong niya kung gusto ba nitong sumali sa kanyang party at nangakong mas malaki ang bayad. Agad namang tumanggi si Nemumo at pinili pa rin ang panig ng kanyang Lord Dark na si Light. Dahil dito, wala nang nagawa si Yudo kundi tanggapin yon. Pagkatapos, sinabi ni Light na nais na nilang pumunta sa dungeon sa lalong madaling panahon. Inaasahan naman ni Yudo ang kanilang gagawin at humabol pa siyang kung magbabago man ang isip ni Nemumo, puntahan lang siya. Pagkaalis ni Yudo, sinabi ni Gold na mukhang hindi pa rin ito sumusuko kay Nemumo at maaaring maging hassle kung makasabay nila ito sa dungeon. Tinanong pa niya si Nemumo kung ano ba ang nakita sa kanya gayong kulang naman daw ito sa sex appeal. Dahil dito, nagalit si Nemumo kay Gold pero agad siyang pinakalma ni Light. Sinabi rin ni Light na magmadali na silang pumunta sa dungeon dahil sabik na siyang makita kung ano ang naghihintay doon. Pagdating nila sa research facility, napansin nilang mukhang kulungan ang itsura nito. Bago sila pumasok, sinabi ng Dark Elf na kung makaka-encounter sila ng ibang adventurers, huwag nila itong labanan dahil ang objective nila ay mangalap ng impormasyon upang masira ang dungeon. Ang orihinal na istruktura ng research facility ay may 2 palapag, pero may lumitaw pang isang palapag, kaya posibleng patuloy pa itong lumalaki. Sa loob ay may iba't ibang uri ng halimaw na hindi pa nila nakikita, at ang kanilang mga atake ay nakatuon sa mental na pananakot. May ilan ding halimaw na may kakaibang itsura, kaya naging interesado si Light sa mga ito. Pagpasok nila, agad silang nakaramdam ng kakaibang aura. Ayon kay Nemumo, parang may mali. Nang maramdaman din iyon ni Light, pakiramdam niya ay parang deja vu, tila naranasan na niya ang vibe na iyon noon, pero hindi niya maalala kung kailan. Agad niyang inutusan ng dalawa, si Nemumo ang magche-check ng traps, at si Gold naman ang magmo-monitor ng surroundings upang makadepensa agad sa anumang paparating na atake. Agad naman silang sumunod. Ayon sa mapa ng gusali, tila nagbago ang paligid dahil ang kinalalagyan nila ngayon ay naging isang mahabang hallway. Habang naglalakad sila, nakaramdam si Light ng presensya, isang tao, o marahil isang halimaw na mukhang tao. Hindi malinaw kung bakit, pero hindi magamit ni Light ang kanyang card. Gusto sana niyang gamitin ang kanyang SSR Clairvoyance upang kumpirmahin kung buhay pa si Sean.
Ngunit bago pa sila makarating sa kailaliman ng dungeon, may makakaharap na agad silang halimaw. Wala siyang choice kundi kumpirmahin ang lakas nito. Pero nang makita nila ito, si Sean na pala ang nasa kanilang harapan. Nang makita na nga nila ito ng malapitan, nakumpirma ni Light na mukhang si Sean ito, pero hindi talaga siya iyon. Hindi rin niya narinig na may triplet si Sean, at agad nang nagsimulang umatake ang mga ito sa kanila. Agad namang pinakawalan ni Light ang kanyang shadow dance para pigilan ang mga ito. Habang pinagmamasdan nila ang kalaban, napansin nilang mukhang gumagamit ang mga ito ng mental attack. Buti na lang at hindi ito epektibo sa kanila, pero dahil nakakairita pa rin sa tenga ang ginagawa ng mga ito, ginamit ni Light ang card na silence. Ginamit din niya ang appraisal upang malaman kung ano ba talaga ang mga ito. Nalaman ni Light na kagagawa nito ng Soul Dragon, isang halimaw na nanggaling sa ibang mundo. Nilikha nito ang mga fiction at ginagamit ang mental attacks para gawing baliw ang kanilang kalaban bago patayin. Dito rin napagtanto ni Light na ang nararamdaman niya sa lugar na iyon ay kapareho ng naramdaman niya noon kay Ellie noong ginagamit nito ang kanyang magic para i-level up siya, ang ultimate class magic, Kuchamar Summon. Parehong vibe ang naramdaman niya. Ang Kuchamar Summon ay isang forbidden ultimate class magic. Tinatawag nito ang pinakamabangis na halimaw mula sa ibang mundo. Wala itong kinikilalang kaibigan o kaaway, nagwawala lamang ito at walang pinipiling target. Sa mundo nila, tatlong uri lang ng magic ang kilala, combat class, tactical class, at strategic class. Ngunit si Ellie ay may kakayahang gumamit ng ultimate class magic na mas mataas sa tatlong iyon. Gayunpaman, isang beses lang niya ito pwedeng gamitin kada araw. Dahil dito, naisip ni Light na baka may iba pang human o nilalang na kayang gumamit ng ultimate class magic tulad ng Kuchamar Summon, at posibleng ito ang nag-summon ng Soul Dragon. Alam din ni Light na hindi ito si Sean dahil hindi nito kayang gumamit ng ganitong uri ng magic. Naisip din niya kung may taong tina-target ang research facility na yon, isang taong napakalakas para makagawa ng ganitong klaseng magic. Natanong niya sa sarili kung may master ba sa lugar na yon. Kung sakaling master nga ang kalaban nila at iisa lamang ito, kaya ni Light na makipaglaban habang pinoprotektahan sina Gold at Nemumo. Ngunit kung higit pa sa isa ang kalaban, maaaring malagay sa panganib ang dalawa. Natanong naman ni Nemumo kung ano ang gagawin sa mga nahuli nila at sinagot ni Light na tapusin na ang mga ito. Nang tapusin nga ni Gold ang isa, napansin nilang wala itong naiwan na Magi Stone. Kaya nasabi ni Light na mga pekeng Sean lamang ang mga iyon. Naunawaan na rin niya kung bakit naguguluhan ang mga Dark Elves sa mga halimaw. Ipinaliwanag niya na anomaly ang monster version ni Sean, maaaring biktima ito, o mas malala pa, isa sa mga salarin. Napagtanto rin ni Gold na kung si Sean mismo ang umaatake sa mga adventurer, magiging kahihiyan iyon para sa kanilang bansa. Kaya malamang na ang rason kung bakit makapangyarihang adventurers lamang ang pinapunta roon ay para mas madaling makontrol ang impormasyon. Alam ni Light na kara-rating pa lang nila, pero sinabi niyang gusto muna niyang umuwi sandali dahil may nalaman siyang nakababahalang impormasyon nang gamitin niya ang appraisal sa fake Sean. Bago pa sila umalis, tila may narinig si Light. Nang tingnan niya, nakilala niya ito bilang si Yumi, kaya agad niya itong pinuntahan. Ngunit pagdating niya roon, nawala ito na parang bula. Nagtaka si Gold kung ano ang problema, at sinabi ni Light na akala niya ay may ibang tao bukod sa kanila. Humingi naman ng paumanhin si Nemumo dahil hindi niya agad naramdaman ang presensya. Bago sila umalis, sinabihan ni Light si Nemumo na manguna sa harapan. Habang naglalakad, iniisip niya kung kapatid nga ba niya ang nakita niya. Sa di kalayuan, nakasilip ang batang babae habang papaalis sila. Pagkalabas nila, natanong ni Yudo kung bakit napaaga ang kanilang pag-uwi. Sinagot ni Light na may bagay siyang ikinababahala, ngunit hindi na ito kailangang i-report dahil personal issue lamang ito. Nasabi naman ni Ira na baka natakot lang sila. Hindi kumbinsido si Yudo at may pakiramdam siyang may natuklasan ang batang may itim na buhok gamit ang kanyang gift. Natanong ni Ray kung paano niya nasabi yon. Sumagot si Yudo na dahil sa kanyang mga mata, pareho ang titig nito sa mga gifted humans na dinakip nila noon. Ayon sa kanya, kung ang mata ng isang tao ay puno ng tiwala sa sarili, patunay iyon na may makapangyarihan itong gift. Dahil dito, na-excite si Yudo at gusto niyang kalabanin si Light upang makita kung gaano ito kalakas. Samantala, sinabi ni Ellie na walang master sa dungeon na iyon at naniniwala siyang aksidente lamang ang nangyari. Ang Kuchamar Summon ay may magic na automatikong nagsasara ng gate na nabuksan, kaya hindi ito maaaring manatiling bukas ng matagal. Naniniwala rin si Ellie na naging dungeon ng research facility dahil sa koneksyon nito sa ibang mundo. Ang paggamit ni Light ng appraisal sa fake Sean ang patunay. Ang Soul Dragon ay naninirahan sa ibang mundo at hindi karaniwang halimaw na kayang i-summon.
Posible raw na isa sa mga eksperimento ni Sean ang aksidenteng nakalikha ng koneksyon sa ibang mundo na nag-imbita sa Soul Dragon. Bukod pa rito, may isa pang realization si Ellie, buhay pa si Sean. Ang Soul Dragon ay kumukolekta ng mga kaluluwa at ang katawan nito ay binubuo ng higit 10,000 kaluluwa. Karaniwan, pinapatay nito ang mga organismo para makuha ang kaluluwa. Ngunit sa bihirang pagkakataon, kinokopya nito ang living organisms at ang kanilang impormasyon. Dahil maraming fake copies ni Sean, ibig sabihin nito ay buhay pa siya at hawak ng Soul Dragon. Dagdag pa ni Ellie, mas magiging delikado ang sitwasyon kung magpapatuloy ang koneksyon sa ibang mundo. Maaaring sumabog ang Dark Elf Islands o mas malala pa, masira ang buong kontinente kasama ang Abyss. Nagulat si Light sa sinabi niya, kaya nirekomenda ni Ellie na kailangan ng isara agad ang gate. Kahit tila nairita si Light, sinabi niyang sisiguraduhin pa rin niyang maisasagawa ang kanyang paghihiganti kay Sean. Sinabi niya kay Ellie na siya na ang bahala sa pagsara ng gate at inutusan niya si May na tumulong sa mga darating na hindi inaasahang pangyayari. Samantala, ang party nilang Black Motley ang wawasak sa dungeon. Mariing sinabi ni Light na hindi niya hahayaang may humadlang sa kanyang paghihiganti. Bago matapos ang araw, gigil na sinabi ni Light na puputulan nila ang koneksyon sa kabilang mundo, tatalunin ng Soul Dragon, at maghihiganti kay Sean. Nag-enjoy ka ba sa ating manga recap? If yes, don't forget to hit that like button at mag-subscribe na rin sa ating channel. Malaking tulong po ito para sa aming small content creator, at syempre para updated ka rin sa mga susunod nating uploads. Maraming salamat po, arigato gozaimasu.